Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat umanap sa banal na pagtulungan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagkadiyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawala namin. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinagpasabi ng Panginoon kay Agas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Agas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambayanan ni David. Kulang pa ba ang alitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos sa inyong niyayamon? Kaya ang Panginoon na rin ang bigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin." Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa Ako naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghahandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sundin, hindi mo na ibig sa nagpanadali, upang iyong sana iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tulog ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga tulog mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinasasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo'y pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwala. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga trono at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susubugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng isang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang iyong Jesus.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalan Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buha sa ibig ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalulugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulutan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Ngayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay bao, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon, or the Annunciation of the Lord. Ang kabistahang ito ay napakahalaga para sa ating lahat at napakahalaga para sa kasaysayan ng ating pananampalataya. Napakahalaga ng kabistahang ito dahil ito ay magiging umpisa ng proseso ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. Ang kabistahang ito ay kilala rin sa tawag bilang the Feast of the Incarnation, dahil nga ito ay ang umpisa ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesus. Napakahalaga ng kabistahang ito para sa ating una dahil ipinapaalala ito sa atin ng Panginoon ang kanyang dakilang pag-ibig sa ating lahat. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat na kinailangan niyang magkatawang tao at maging kagaya natin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ano ba ang dahilan? Bakit kinakailangan magkatawang tao ng ating Panginoong Jesus, ng kanyang buntong na anak? Ito ay dahil siya ay magiging kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. At ang kabayaran na iyon ay inuudyo o yung motivation ng pagkakatawang taong iyon ay ang motivation na pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat. Isipin mo natin kung anong tawag doon sa Panginoon. Panginoon na Diyos na kataas-taasan na,
pero kinakailangan bumaba, maging kapantay nating abang tao para tayong lahat ay iligtas dahil sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Ano kaya pwede natin itawag doon kung iyon ay hindi pagmamahal sa sanlibutan? Iyon nga ay totoong pagmamahal ng Diyos para sa atin. Dahil sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang pagmamalasakit sa ating lahat ng tao, gusto niya, kinailangan niya magkatawang tao para iligtas tayo sa kasalanan. At iyon ay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Pangalawa, ang kabisahang ito ay napakahalaga dahil ipinapakita sa atin yung perpektong pagtalima at pagsuko sa kagustuhan sa Diyos. Ito ay makikita natin kay Maria. Si Maria ay pinakita niya dito ang kaniyang pagsuko, yung submission niya ng will niya sa will, kagustuhan ng Panginoon. Hindi ang kagustuhan ni Maria ang nasunod, kung hindi ang kagustuhan ng Diyos. At nagiging perpekto yung kagustuhan dito, yung kagustuhan, dahil ang kagustuhan ni Maria ay tumugma sa kagustuhan ng Diyos, sa plano ng Diyos at sa mangyayari sa sanlibutan sa pamamagitan ni Maria rin. Pinakita ni Maria na pwede sumunod. Ipinakita ni Maria na pwede tumalima at isuko ang ating kagustuhan para sa kagustuhan ng Diyos. Isipin din natin, kung hindi nag-oo si Maria sa plano ng Panginoon, ano kaya meron tayo ngayon sa mundo? Mababago kaya ang kasaysayan ng ating pananampalataya? Meron pa rin kaya ang Yesu Cristo, buntong na anak na magkakatawang tao? Meron pa kayang kaligtasan na magaganap kung hindi umuo si Maria? Pero dahil sa pag-oo, dahil sa pagtalima, pagsuko na kagustuhan ni Maria sa kagustuhan ng Panginoon, ang lahat ng ito ay nagkatotoo. Ang plano ng Diyos ay naganap sa sanlibutan. Ang Diyos anak, ang buntong na anak ng Diyos Ama ay nagkatawang tao upang maging kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Napakaganda ng kapistahang ito dahil ipinaalala sa atin na ito ay kasama at parte ng kasaysayan ng ating pananampalataya. In fact, ito ay ang umpisa na ng kasaysayan ng ating pananampalataya. At makikita natin, kaya nga sa mga susunod na linggo, makikita natin, ngayon tayo na sa panahon ng Kwaresma, makikita natin kung ano nga ba yung dahilan at yung mga proseso ng anak na ito, buntong na anak na ito na magkakatawang tao. Makikita natin na siya ay maghihirap, siya ay mamamatay at siya ay mabago sa krus sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Itong lahat ay parte ng kanyang pag-ibig sa sanlibutan na kinailangan niyang danasin para sa kaligtasan ng tanan. Mga kapatid, ang kabistahan ito nawa ay tuluyan at totoong magpapaalaala sa atin sa kadakilaan ng ating pananampalataya, sa kadakilaan ng Diyos ay pag-ibig, na si Maria ay tumalima sa kagustuhan ng Panginoon. At panghuli, si Maria ay tinanggap niya ang responsibilidad na dalhin sa kanyang sinapupunan ang buntong na anak na si Kristo. Si Maria ay tinanggap ang responsibilidad na akayin ang anak niyang buntong na anak ng Diyos na si Kristo para ito ay magkatawang tao, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong sangkatauhan sa sanlibutan. Ipinaalala sa atin ni Maria ng Diyos na tayo bilang mga Kristiyano ay may responsibilidad din na akayin ang Diyos sa ating mga sinapupunan. Yung sabi, kinailangan natin maging magbuntis, nakayin sa ating mga sinapupunan at ito ay kinailangan iluwal at magkatawang tao sa lahat ng sangkatauhan at ng buong mundo. Ibig sabihin, dapat nating dalhin palagi si Kristo ang buntong na anak ng Diyos. Dahil si Kristo ang kaganapan ng lahat ng plano ng Diyos. At yung kaganapan iyon ay hindi rin magaganap
kung wala ang kooperasyon ni Maria. At tayo ay nagpapasalamat dahil sa kadakilaan na iyon ng pag-iisa ng kagustuhan at pagtalima ni Maria sa gustuhan ng Diyos. At dahil dyan, na may naganap o nakaligtasan. Kaya makikita natin na kung tayo ay susunod sa gustuhan ng Panginoon, kung iaayon natin, itatalima natin ang ating kagustuhan sa kagustuhan ng Panginoon, mayroong kaligtasan nagaganap. Kaya kung tayo patuloy na sumusunod, tumatalima sa kagustuhan ng Panginoon, mayroong kaligtasan na nagaganap. Nawa ang katotohanan ito ay magpapalaala sa ating lahat kung gaano katagila ang ating pananampalataya at yung kasaysayan ng ating pananampalataya. Amen. Dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Sabay-sabay natin saliwain ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa ang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni nanawag sa kinaroonan ng mga imao na may gatong araw na nabuhay muli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rin ito at umuko sa nabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, kasamahan ng mga banal, sa pagkawalan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli at namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay ng katawan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tao may mabubuting kalooban naway maunawaan na ipag-isa kay Kristo. Sa bawat tao na siya ay napabuhay sa ating piling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap na may dakilang layunin, itaguin ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad sa pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginawang banal ng iyong anak, na aming kapatid sa pananampalataya, na nabubuhay at nag-ahari, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang aming makapangyarihan. Tanggapin mo ng Panginoon ito pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at arangalan sa ating kapakinabangan at sa buong samayan ng banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iran nito noon pa bang ang iyong anak ay makatawang tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di na naiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na binigay nananalig sa pagbabalita ng Anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria. Kaya't natupad ang inyong pangako sa sambayanan mong unang hinilang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang karoon na ito, upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kanis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Rinaldo, naming Obispo, at ang tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalo na ang kaluluwa ni Wilson Jr. nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo.
pagkamatay at huwag naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ka natin. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na kayo nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang at ikagaling na ako. Panalangin para sa manang pagyan ng salawan. O Brian de Salawan, kay big-ibig na anak ng Diyos Ama, malinis ng isang ina ng Diyos Anak, at kabalang-balang esposa ng Espiritu Santo. Pinihagod namin sa iyo ang panalangin na ito bilang parangal sa mga biyayang pinagkaloob ng Diyos, lalo-lalo na sa labing isang paguli sa iyong Santa Ana. Loobin mo magwita namin ang isang buhay ang iyong uwa, liwanag, hapis at walhati sa misteryo ng buhay at misyon ng Panginoong Jesucristo. Itulad mo matularan namin ang iyong kalinisan at kabanalan upang makamit ang iyong awa at kalinga sa ikararangal ng Diyos at ibubuti ng aming kaluluwa alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahan ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Lahat po, Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyon ng Dalaga laban sa pagkaganap ng COVID-19. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kailangan nang kami ay iyong proteksyonan laban sa COVID-19 nang kumikil na maraming buhay at nakapekto sa sangkatauhan. Nanalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din ang mga pahinto ang patuloy ng paglaganap. Gabayan po ang mga inatasan, mga laga sa kalusugan na kanilang naway magampanan ang kanilang pangkulit ng buhusan at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang pag-aanak ng lunas upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat na apektuhan, naway inumin mo po ang kanilang nagkaramdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, iyong anak, na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, ang tulong ng mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Ipanalangin mo kami. San Pedro Caruso, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban at aming pinagsaluhang panandal ng pananampalatayang tunay. Ang pinananaligan namin Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagpiligtas na pagkabuhay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos nating pagdiriwang kumain at ang kapayapaan. Sa Diyos.